Una sa lahat, malalaking tipak ng bato, winasak at pinitpit ang mga binagsakan nitong sasakyan. Ang sinapit ng mga driver niyan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos naaalarma na raw sa mga pambobomba ng tubig at pambabangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. China at Pilipinas nagtapatan sa paghahain ng protesta. mga pasahero ng NAIA nabulabog na naman ng pesting daga. Baka raw sinasadya na yan. Viral na video, lalaking naka-unicycle o sasakyang iisa ang gulong na ispatan sa highway sa Taguig. Traffic enforcers ng mga LGU sa Metro Manila pagbabawalan ng manikit. Sa Frontline News Abroad, grupo ng mga lalaki nang hampas sa isang tindahan sa India nang dahil lamang sa late delivery. At pangalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano nasa Walk of Fame na. Naalarma na si Pangulong Bongbong Marcos sa panibagong pangharas ng China sa Ayungin Shoal. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas pero naghain din yan ang China at tinawag pa tayong troublemaker. Live mula sa Puerto Princesa, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ikwento mo nga sa amin ang personal mong naranasan sa resupply mission? Binomba ng tubig mula labas hanggang loob ang resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4 na naglalayag sa Ayungin Shoal. Binabraso lang tayo ng mga barko ng China na doble o triple ang laki kumpara sa mga barko ng Pilipinas. Personal kong natunghayan yan mula sa sinasakyan kong BRP Cabra na naka-escort sa mga resupply boat. Palapit na tayo ngayon sa isa sa mga resupply boat ng Pilipinas kung saan makikita ninyo magkabilaan na binobomba ng water cannon ng dalawang Chinese Coast Guard vessel, yung mas maliit niya na resupply boat ng Pilipinas. Magkabilaan po na ginagamitan ng water cannon nitong dalawang Chinese Coast Guard vessel, yung mas maliit na resupply boat ng Pilipinas. Yan, nakikita niyo po ninyo, tinamaan na po ng water cannon itong resupply boat natin. Sa isa pang aerial video, makikitang umaatras ang barko ng China habang tila pinaliliguan ang ating resupply boat. Nagtagal ng 8 minuto ang water cannon. 4 ang nasugatan sa mga sakay ng unay sa May 4. Isa sa kanila, kinailangan isugod sa ospital pagbalik sa Palawan. Kabilang din sa mga sakay ng resupply boat, si Vice Admiral Alberto Carlos, ang commander ng AFP Western Command. Sumama siya sa resupply mission dahil ito ang unang beses na ginamit ang UM-4. Pero pati si Carlos, nasugatan sa kamay at paa. Nung sumabog yon, if you can see in the video, medyo malakas yung tunog and everybody, dapaan kami sa bridge just to cover. And unfortunately, meron pa rin tinamaan ng shrapnels. Anya, halatang walang intensyon ng China na palubugin ang mga barko ng Pilipinas. Ang ginagawa raw nila, binabasa ang engine o makina para masira ito at hindi na makausad pa papuntang BRP Sierra Madre kung saan ito maghahatid ng supply. Pati ang BRP Sindangan na naka-escort sa unay sa May 4, binangga ng mas malaking barko ng China. Habang 2 barko ng China Coast Guard at 2 Chinese Maritime Militia vessel ang nakabantay sa sinasakyan naming BRP Cabra mula alas 3 ng madaling araw kahapon hanggang 1:00 ng hapon. Kumpara dito sa sinasakyan nating BRP Cabra, kitang-kita kung gaano kalaki itong China Coast Guard
3305. Sa ngayon, naka-dead on water o ika nga nakapatay yung makina nitong sinasakyan nating PCG vessel dahil napakadelikadong ginagawa ng mga pagmaniobra ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessel. Sa kabila niyan, tagumpay na nakalusot ang Unaiza May 1 habang ang sinasakyan naming BRP Cabra na iwanan na. Sa kabuuan, umabot sa 22 mga barko ng China na nakapalibot sa Ayungin Shoal. 18 sa mga yan, Chinese Maritime Militia vessels. Ang panibagong pangharas na yan ng China, nakakaalarma na raw ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kapila niyan, giniit ni PBBM na hindi pa panahon para igiit ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Sa ilalim niyan, re-rest back ang US sa anumang bansang aatake sa Pilipinas. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions. We will make our objections known and hope that we can continue to communicate to find a way so that such actions are no longer seen in the West Philippine Sea. Naghain na rin ang Pilipinas ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ito na ang ika-10 protesta ngayong taon. Ang Chinese Embassy naman dito sa Maynila, naghain din ng protesta. Nanindigan silang Pilipinas ang may kasalanan sa nangyari. Alinsunod daw sa batas nila kanilang naging aksyon sa mga barko ng Pilipinas. Naging professional pangaraw sila at nagtimpi. Maraming salamat, Gio Robles, live mula sa Puerto Princesa, Palawan. Isa na namang daga ang naaktuang namamasyal sa NAIA Terminal 3. Ang sabi tuloy ng ilang mambabatas, baka naman sinasadya ng taniman ng mga peste ang paliparan. Nasa frontline balitang yan si Shyla Francisco. Isa na namang daga ang naispatan sa NAIA Terminal 3 nitong Martes. Sa video nakuha ng isa sa mga pasahero, makikita ang daga na tumakbo sa gitna ng mga pasahero sa isa sa mga boarding gate ng terminal. Ang isang staff ng airport napatungtong pa sa upuan. Sinubukan pa ng daga na sumingit sa ilalim ng mga basurahan, pero tumakbo na lang ito palayo sa mga pasahero. Nitong March 1, unang nakakita ng daga ang isang pasahero sa boarding gate din ng Terminal 3. Kamakailan lang din ang mamerwisyo ang mga surot sa mga pasahero sa NAIA. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, sinasadya ito para sirain ang Administrasyong Marcos. Napaka-unusual lang ho kasi, no? Dahil una, surot, tapos ngayon daga na naman, hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala bumalik na naman. Posible po ba na maging destabilization to laban sa present government? Posible po. That is my take. Para naman kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, tanging namamahala lang sa NAIA ang dapat sisihin sa mga peste sa paliparan. Kailangan na ho talagang magkaroon tayo ng mga ganyang klaseng maintenance. Nakakahiya ho kasi, lalo dat yan ho international airport, may mga turista ho tayo dyan, nakakahiya ho. Sa ngayon, nakikipagpulong pa rin ang Manila International Airport Authority sa kanilang housekeeping at pest control service providers na unang nagbabalang MIAA na maaring ma-blacklist ang service contractors kung hindi pa rin maayos ang issue ng mga peste sa NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Viral ang video ng mga motoristang naka-unicycle at all-terrain vehicle o ATV sa mga highway sa Metro Manila. Delikado raw yan. Nasa Frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Isang lalaki ang naispatang binabaybay ang kahabaan ng C5 sa Taguig sakay ng tinatawag na unicycle, bisikleta na may isang gulong. May suot namang helmet ang lalaki. Makapigil hininga pa ang paglipat na ng lane habang nakikipagsabayan sa mas malalaking sasakyan. Nag-hand signal naman ang lalaki pero hindi maiwasang mangamba ng uploader sa kaligtasan nito. Kaya nga medyo nag-slow down kami kasi nga medyo bumabagal siya, bibilis siya, babagal. And wala naman indicator lights yung sinasakyan niya kung mag-right turn ba siya o mag-swerve to the left or right. So walang so very unsafe talaga yung So sana nasa
service road na lang sana siya or nasa bike lane na lang sana para maiwasan niya sana yung disgrasya. Iba naman ang trip ng motorista na ito na chill lang sa pagmamaneho ng kanyang ATV sa pangunahing kalsada. Ang ganito mga klaseng sasakyan, takaw aksidente sa National Road. Ayon naman sa isang road safety advocate at dating opisyal ng LTO, bawal ang paggamit ng ATV sa National Highway. Pinapayagan lang ito sa rural areas, rancho o kagubatan. Meron tayong klarong batas na bawal kung gamitin yan. Kung yung gumamit niyan may lisensya, pwedeng i-confiscate yung license niya or he could be cited for violation for driving yung ATV doon sa kalye na hindi naman dapat ginagamit doon. And at the same time, pwede rin impound. Sa unicycle naman, wala pang malinaw na patakaran dyan. Hindi pa raw ito saklaw ng LTO, hindi gaya ng mga e-bike o e-trike. Kaya mainam na mga LGU muna ang magpatupad ng paghihigpit sa paggamit nito. Pwede siyang gamitin doon sa mga barangay roads, no? Doon sa mga eskinita or doon sa mga private subdivision. But ideally, dapat hindi natin ginagamit to doon sa ating mga national road, yung primary or even secondary roads. Dahil una, napaka-unsafe po nito pag nakikipagsabayan tayo sa mga moving vehicle. Panawagan ng grupo sa mga kapwa motorista maging responsable para iwas disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Pagbabawalan na po ang mga LGU traffic enforcers na manghuli at manikit sa mga pasaway na motorista sa Metro Manila. Yan po ang utos ng Korte Suprema na pinoproblema naman ngayon ng MMDA. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Mismong si MMDA Acting Chairman Don Artes na ang nagsabi, kulang ang kanilang traffic enforcers para sa pagbabantay ng mga lansangan sa buong Metro Manila. Hindi po nga namin kaya. We can admit that na hindi kakayanin. Yung sa mga major roads nga lamang with the suspension ng NCAP, yung pong mga karsada na sa jurisdiction namin, including mabuhay lanes, hindi po namin kayang bantayan dahil napakahaba po niyan. So kailangan po talaga namin ang tulong ng mga local traffic enforcers. Ipinahayag ito ni Artes kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na bawal ng manghuli at manikit ang mga traffic enforcer ng 15 lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa resolusyon ng Supreme Court and Bank, nakasaad na tanging MMDA ang may kapangyarihang manghuli at manguha ng lisensya. Nangingibabaw rin daw ang patakaran nito pagdating sa traffic management kaysa sa mga ordinansa ng LGU. Nakasaad din sa desisyon na mas mainam kung ipatutupad ang kabubuo lang na single ticketing system. Giit ng MMDA, pag-aaralan muna nila ang desisyon. Lalo 2,500 lang ang kanilang mga traffic enforcers ngayon, malayo sa kailangang 8,000. Pwede ring umapilang mga LGU sa desisyon ng korte. Wala naman pong nakalagay dito sa desisyon na ito po ay immediately executory. So, may mga legal remedies naman po na available pa sa mga parties, particularly sa mga respondents. Pwedeng mag-MR, mag-file na motion for reconsideration, in which case, ito po ay hindi pa final and executory. Kaya paglilinaw ni Artes, pwede pang manikit at manguha ng lisensya ang mga LGU traffic enforcer. Mungkahi naman ng MMDA dahil kulang sila, i-train at idagdag na lang sa kanilang puwersa ang mga traffic enforcer ng LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ninakawan ang 2 bahay sa isang subdivision sa Kawit, Cavite. Ang ilan sa mga magnanakaw, mga pulis pa na naka-duty. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakunan sa CCTV ang puting van na ito noong hapon ng February 13 sa barangay San Sebastian sa Kawit, Cavite. Ang mga sakay nito, mga magnanakaw pala na nanloob sa 2 bahay sa isang subdivision sa barangay Magdaloputol. Tumatakas sila matapos ang pagnanakaw. Nakunan din sa isa pang CCTV ang tumakas na van. Siyam ang suspect sa pagnanakaw, kabilang ang 3 pulis. Kinilala silang sina Police Senior Master Sergeant John Paulo Maige Meliona, Police Senior Master Sergeant Reynaldo Andrada Kilit Jr. at Police Corporal Leonard Pastrana Pareha. May mga sibilyan din silang kasama
pero hindi muna pinangalanan. Ayon sa pulis, nirentahan ni Melyona ang van na ginamit sa pagtakas. Naka-duty pa ang mga pulis nang magnakaw sila. Nakalusot sila sa subdivision dahil sinundan nila ang isang van na may sticker. Magkasunod nilang pinasok ang dalawang bahay at tinangay ang mga pera, cellphone, dokumento at isang baril. Ginapos din nila ang mga nakatira sa bahay na pag-aari ng isang Chinese. Yung ating mga victims ay iba'y isa babysitter and then housekeeper and personal security ng mga work ng mga Chinese individuals na nakasama doon sa pangyayari. Sibak na sa serbisyo ang mga pulis. Nasa restrictive custody na rin sila sa headquarters ng Calabarzon Police sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patay naman ang isang pulis na rider matapos masalpok ng ambulansya sa Isabela. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni Elaine Fulgencio. Nagkawasak-wasak ang motorsiklong ito matapos makabanggaan ng isang ambulansya sa Ilagan City, Isabela. Patay ang rider na si Police Lieutenant Joaquin Acad na naka-assign sa PNP Isabela Provincial Office. Sa tindi ng pagkakabangga, nayupi ang harapan ng ambulansya na minamaneho ni Hilario Pasyon. Sa investigasyon, paliko ang ambulansya sa kurbadang bahagi ng kalsada nang bigla itong lumihis ng linya at nabangga nito ang kasalubong na motorsiklo. Hindi nasabi kung nakainom ba o nakatulog ang driver, pero maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa General Santos City, wasak ang harapan ng SUV na ito matapos salpukin ng armored van sa National Highway sa Tumbler, Banwalan kahapon. Pag-aari ng isang security agency ang armored van. Sa pagsisiyasat ng pulisya, pumreno ang armored car sa pababang bahagi ng kalsada. Pero nawalan daw ng kontrol ang driver at lumihis sa kabilang linya at sumalpok sa SUV. Nag-brake siya, siguro mabilis yung takbo niya. Kaya na-lose control siya, nag-incoach yung sasakyan niya sa kabila at doon may kasalungat siya na Fortuner. Sugatan ng driver ng SUV na si Muhammad Ali Gang Gandawali habang ligtas ang driver ng armored car na daan sa aregluhan ng aksidente. Sasagutin daw ng driver at kumpanya ang gastos sa pagpapa-ospital ng biktima, pati ang pagpapaayos sa SUV. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinalo, pinatay, saka sinunog. Yan ang inihinalang sinapit ng mag-asawang senior citizen na natagpuang patay sa kanilang nasunog na bahay sa Quezon City. Ang itinuturong suspect ang kanilang kasambahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sumiklab ang sunog sa bahay na ito sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City, bandang alas 9 kagabi. Naapula ang sunog na mga rumusponding bombero at opisyal ng barangay matapos ang halos isang oras. Pero wala ng buhay ang mag-asawang senior citizen na nakatira sa bahay. Nakita sila sa loob ng kanilang kwarto na nakapadla, pero duda ang mga otoridad na sa sunog sila namatay. Well, actually, may dugo kasi sa bandang ulo. Lumabas naman sa investigasyon ng Criminal and Investigation Unit ng QCPD. Napalo sa ulo at saksak ng ice pick ang ikinamatay ng 80 anyos na lalaki. Palo rin sa ulo ang posibleng ikinamatay ng 66 anyos niyang asawa. Nawawalan din sila ng kalahating milyong pisong pera dahil sa nadiskubre, naging suspect ang nag-iisang kasambahay ng mag-asawa. Lalo't umalis siya nang nasusunog na ang bahay. Bit-bit ang kanyang mga personal na gamit. Dinala siya sa barangay para questionin. Pero habang nasa barangay hall, nagpaalam ang kasambahay na mag-CCR. Pero tumalon na pala siya sa bintana ng banyo. Saka nakitang tumakas. Nakunan pa yan sa CCTV pero nahuli rin siya at dinala sa barangay. Doon na binuksan ang kanyang bag at tumambag ang nasa 121,000 pesos na cash na pinaniniwalaang ninakaw niya mula sa mga amo. Lumalabas din sa investigasyon na kasabot niya sa krimen ang dating houseboy ng mag-asawa at isa pang lalaking kaibigan nito. Pinagati-hatian pa raw ng 3 sospek ang tinangay na pera bago binuhusan ng gasolina at sinilaban ang bahay. Pero ang lahat ng ito, itinanggi ng kasambahay. Wala sir, wala akong ginagawa sir. Hindi ko kaya gawin yan sir. Kahit ano sir ang ginagawa niyo sa akin, wala akong ginagawa na masama, hindi ko kaya yan sir. Tukoy na ng mga pulis ang pagkakakinanlan ng 2 pang kasabwat.
tinutugis na sila. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, tila nakahanap ng kakampi si Pastor Apollo Kibuloy sa 4 na senador na kokontrahin daw ang hiling na ipaaresto siya. Narito ang aking report. Desidido si Senador Robin Padilla na baliktarin ang mosyon ni Senator Risa Ontiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na si Senador Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. Tinutulan kahapon ni Senador Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Kailangan niya ngayon ng pirma ng mayorya ng 14 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children o 8 senador sa komite. Senador Amy Marcos agad kumampi kay Robin. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna, Senator Go, Senator Cynthia. Ikatlong beses nang hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahapon kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog ang ginagawa kay Kibuloy. Meron na raw kasi sa Senado, meron pang pagdinig sa Kamara. Kaugnay naman ang issue ng paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International. Nakarating na kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang pangalap ng pirma ng suporta kay Kibuloy. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite. I have to wait because according to Senator Robin, kinoso po siya na makakakuha daw sa majority of the committee members to overrule the order of the chairperson. He has 7 days it's a committee matter, so I'll respect the committee. May 7 araw si Senator Padilla para makuha ang 8 pirma at tuluyang malift ang contempt ruling kay Kibuloy. Oras na mabigo si Padilla, si Zubiri ang nakatakdang pumirma sa arrest order ni Kibuloy. Tumanggi munang magsalita mismo si Padilla kaugnay ng kanyang signature campaign para sa pastor. Susunod, mga sasakyang nadaganan ng rock slide sa Peru, nagka-UP-UP. US President Joe Biden at dating US President Donald Trump magre-rematch sa susunod na eleksyon. At silipin, Bel Mariano at Danny Pangilinan nasa Walk of Fame na. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Tila umulan ng malalaking tipak na bato sa gitna ng highway sa Peru. Ang mga dumaraang truck na bagsakan at nagkawasak-wasak. Damay rin ang sasakyan ng may dashcam. Maswerte namang walang namatay sa aksidente. Ayon sa mga otoridad, posibleng dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan sa lugar ang dahilan ng pagbagsak ng mga bato sa bundok. Inimok ni Pangulong Bongbong Marcos ng Australia na ituloy ang pakikipagtulungan sa Pilipinas para sa isang mapayapang Indo-Pacific region. Sa gitna ito ng panibagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa huling araw ng 2024 ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia, nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at iba pang member countries ng ASEAN kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese.
Kabilang sa mga tinalakay ang usapin sa maritime cooperation. Pagtitiyak ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, patuloy silang makikipagtulungan sa ASEAN countries, lalo na sa usapin ng maritime security. We must work to turn our natural connections into even greater practical cooperation on marine sustainability, the blue economy, and the security of our oceans and our seas. Nagpasalamat naman si PBBM sa patuloy na suporta ng Australia sa issue sa South China Sea. We thus encourage Australia to continue its active engagement, both bilaterally and through ASEAN, to ensure the primacy of peace and stability through confidence building, preventive diplomacy, and conflict resolution in the region. Ilan pa sa mga sektor na posibleng mapapalawig sa pakikipagtulungan ng Australia ay agrikultura para sa food security, digital economy, infrastruktura, turismo at healthcare. We hope this engagement will trigger a conversation on the issues facing our region and how they may be addressed through cooperation and partnership. Nagtapos ang special summit sa isang official photo op ng mga leader sa Government House sa Victoria. Sa Leaders Retreat, lumagda sa guestbook ang Pangulo at nakipagkulitan pa sa mga kuwala. Sa isang joint statement na inilabas ng ASEAN at Australia matapos ang special summit, inilahad dito na patuloy silang magtutulungan para mapanatili ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Nais din daw nila ng isang rehiyon na nirerespeto ang soberanya at integridad ng teritoryo. Kasunod ng joint statement na yan ng ASEAN at Australia, giniit ng China na generally stable naman daw ang kasalukuyang sitwasyon sa South China Sea. Bukas din daw ang China na makipagdialogo sa mga bansa sa ASEAN. Sa kabila niyan, ayon kay Pangulong Marcos, makabubuti rin daw kung itutuloy ng Pilipinas at Australia ang joint military drills sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mukhang may rematch sina US President Joe Biden at former President Donald Trump sa pagkapangulo ng Amerika. Sa ginawang primary election na Super Tuesday, nangunguna pa rin si Donald Trump bilang pambato ng mga Republican. As of 6:40 p.m. kanina, halos 1,000 delegado na ang bumoto para kay Trump. Nasa 200 boto na lang ang kailangan niya para manalong Republican representative. Tila wala naman ang laban ng iba pang Democrat candidates kay incumbent President Joe Biden. Hinakot ni Biden ang halos lahat ng boto mula sa higit 1,000 delegates. Sa huling tala, wala kahit ni isang botong nakuha ang madidikit niyang kalaban. Nakatakda ang US presidential election sa November 5 ngayong taon. Showbiz Tonight na tayo. Binigyan ng Star Walk of Fame sa Eastwood ang mga malalaking pangalan sa media and entertainment industry. Isa na dyan ang tambalang Don Bell ng Can't Buy Me Love. Panoorin natin yan. Pagandahan at pagwapuhan, rampahan ng outfit at lahat na ng pwedeng i-flex. Mas pinabongga ngayong taon ang 18th edition ng prestihiyosong Eastwood Walk of Fame. Kinilala dito ang kontribusyon ng malalaking personalidad sa media at entertainment industry, gaya ni na Can't Buy Me Love stars Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell. I'm so glad to be able to, share this event with everyone here sa lahat ng sumusuporta. Sa patuloy na sumusuporta, maraming salamat. Ang una kong reaction, makakasama ko na si Lolo. Kinilala rin dito si Miss Universe Top 10 finalist Michelle D na hindi nagpakabog sa kanyang suit-inspired green outfit. I'm still at a loss for words. I did not expect this award, but of course, I'm so grateful for the whole organization that just gave this to me, that recognized all of the efforts, not just with television, but with pageantry, with my advocacies. Thank you so much. Ilan pa sa bibigyan ng parangal ay sina Cannes Best Director Brillante Mendoza, ang aktor na si Baron Geisler at marami pang iba. Halos maluha kasi it's been decades na gusto ko talagang mailagay yung pangalan ko dito sa Walk of Fame, and hari naway nasagot na rin ang Panginoon ng aking dalangin. Kinilala
Kinilala rin ang kontribusyon ng ating kapatid at One News anchor nating si Kathy Yang. Inalala naman sa Walk of Fame ang pumanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Nagtirik sila ng kandila at nag-alay ng bulaklak sa tabi ng kanyang bituin. At speaking of Jacqueline Jose, inalala siya ng prestihiyosong Cannes Film Festival sa France sa kanyang throwback picture hawak ang kanyang award noong 2016. Hindi raw nila makakalimutan ang aktres na punong-puno ng emosyon ng manalo bilang Best Actress noon sa pelikulang Marosa ni Brillante Mendoza. Si Jacqueline Jose ang kauna-unang Pilipina at Southeast Asian na nanalo ng Best Actress sa Cannes Film Festival. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight. Mamaya ay may chichika pa ako. Susunod, Pinay trans na kasamang kinuyog sa Thailand. Bibili lang naman daw ng pagkain nang biglang upakan. Mga customer na nainip sa kakaintay sa in-order nilang pagkain, sumugod sa tindahan at nangkuyog. At pelikula ni Janela Salvador at Meta Win ipalalabas sa prestiyosong Asian Film Awards sa Hong Kong. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sakit sa katawan ang inabot ng isang Pinay trans woman sa Bangkok, Thailand. O-order lamang sana siya ng pagkain pero biglang kinuyog at nadamay sa away. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Black eye sa isang mata at puro kalmot sa likod at katawan. Yan ang sinapit ng Pinay trans woman na si Ivy Garcia matapos pagtulungang bugbugin ng mga Thai trans woman sa harap ng isang hotel sa Bangkok, Thailand kahapon ng madaling araw. Kwento ni Ivy sa Facebook, hindi raw niya alam na may away ang mga Pinay at Thai na trans. Umu-order lang daw siya ng pagkain at nang kukunin daw niya ito sa labas ng hotel, nagulat siya nang biglang sugurin ng mga Thai. Sa sobrang dami raw ng kumuyog sa kanila, pati pulis hindi kayang umawat. Dagdag pa ni Ivy, hindi raw totoo na nag-away ang mga Thai at Pinay dahil sa agawan ng customer sa pagiging sex workers. Ayon naman sa kaibigan at kababayan ni Ivy na si Josiah, nasa kustodiya na raw ng Embahada ng Pilipinas ang Pinay trans at kasalukuyang nagpapagaling. Hindi naman daw ikinulong si Ivy ng Thai police. Sa naunang pahayag ng Department of Foreign Affairs, sinabi nilang hindi kasama si Ivy sa 3 Pinay trans na nang-away ng mga Thai. Bystander lang daw si Ivy nang atakihin siya ng mga ito. Kasalukuyan daw nagpapagaling sa ospital ang 3 pang Pinay trans na dawit sa gulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinagahampas at pinagbabato ng mga customer ang tauhan ng isang cafe sa India. Ang punot dulo ng gulong yan, late delivery ng in-order na pagkain. Natagalan sa paghihintay ang mga customer kaya sumugod na sila. Napaatras naman ang mga staff lalo't may pamalo ang mga customer. Kalaunan, kusa ring umalis ang mga customer matapos manggulo. Abangan, mga mountain climbers sa Bolivia, target akatin ang Mount Everest ng nakapalda. At Liza Soberano, may bongga na namang achievement sa Hollywood. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Tuloy-tuloy ang success ni Liza Soberano sa kanyang Hollywood career. Miyembro na rin siya ng tinitingalang Screen Actors Guild. Kinumpirma niya yan mismo sa News 5. Ang Screen Actors Guild o SAG ay isang labor union sa Amerika na binubuo ng mahigit 100,000 TV and film actors. Chika ni Liza dahil daw ito sa pagsali niya sa Hollywood film na Lisa Frankenstein. The union
Union kind of acts like an agency that protects actors in all shapes and forms, and it just means that you have a community of people that are constantly there to help push you and to help find different opportunities. At kahit busy sa Hollywood, nagpa-block screening pa si Liza para sa pelikula ng boyfriend niyang si Enrique Hill na I Am Not a Big Bird. Sa kanyang caption, dumiretso sa sinihan ng aktres straight from the airport. Proud yang in-story ni Liza sa kanyang Instagram. Eto pa, soaring high na rin sa international scene ang isa pang Pinay actress na si Janela Salvador. Ipapalabas na rin sa Hong Kong this weekend ang Filipino Thai movie niya na Under Parallel Skies. At guess what? Ito lang naman ang kauna-unahang Filipino-produced film na magpe-premiere sa prestigious Asian Film Awards. Speaking of the film, todo kayo dito si Janela dahil kinailangan pa niyang lumipad sa Thailand para hasain ang skills at chemistry nila ni Win Metawin. It kind of demands a bit of a heavy emotional background. You're gonna see why. And I really immersed myself in the story, and I studied how it is to be a hotel receptionist. Showing na simula April 17 ang Under Parallel Skies. Mapapanood din ito sa Singapore at Thailand. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Tuesday mga kapatid. Kinabahan ng maraming Pilipino dahil baka raw na-hack na sila nang biglang mag-down kagabi ang Facebook. Pero paliwanag ng isang eksperto, wala naman dapat ipangamba. Na itong report ni Justin Punsalang. #Facebook down. Isa ka ba sa mga kinabahan dyan kagabi? Hindi ka naman nag-iisa. Maraming netizen tuloy ang napalipat sa X para i-post na hindi nila mabuksan ang kanilang Facebook at Messenger. Hindi lang yan dito sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Karamihan sa kanila biglang na-log out ang account pati ang kanilang Instagram na bahagi ng Meta. Nang subukang i-log in, ayaw namang mabuksan. Social media is life pa naman lalo na sa ating mga Pinoy. Kaya marami ang kinabahan na baka nahack na sila. Gaya ng jeepney driver na si Edwin na Facebook at Messenger lang ang gamit sa pag-contact sa kanyang pamilya sa probinsya. Kala ko nga nahack nga eh. Tanong ng tanong yung mga kasama namin, ganun din parehas na sinasabi nila. Namroblema rin si Miko na online seller sa Facebook. Na-delay po yung mga order sa online. Karamihan po kasi na ganun umu-order ganung oras. Paliwanag ng Meta ang kumpanyang may-ari ng Facebook, Messenger at Instagram, nagkaroon sila ng technical issue sa kanilang system kaya hindi mabuksan ang mga social media apps kagabi. Halos 2 oras ang tinagal nito. Pero mahigit 550,000 o kalahating milyon ang napaulat na nakaranas ng Facebook outage sa buong mundo. Lagpas 92,000 naman ang sa Instagram. Balik normal na operasyon ng naturang social media apps. Pero giit ng Internet Advocacy na Digital Pinoys, dapat din daw siguraduhin ng Meta na ligtas at walang nakompromisang impormasyon mula sa users. Sa gitna naman ng panic mode, maraming netizens ang idinaan na lang sa memes ang Facebook outage. Gaya nitong umiiyak na si Toby Maguire na baka raw nahack na ang kanyang account. Ang isang ito, nag-ala evacuation center pa raw ng Facebook users ang X. Nakijoin din dyan si ex-owner Elon Musk. Nag-post siya ng 4 na penguin na nagre-represent sa mga social media platform. Ang ex-penguin, sinaluduhan. Say naman ng mga tito at tita, ibalik na ang Friendster. Ito naman sa mga pa-main character, don't worry dahil hindi naman daw tayo na-hack, kaya wag daw OA. Nagbabalita mula sa frontline, Justin Punsalang, News 5. At para naman sa ating papaong pampa-good night, gagawa ng kasaysayan ng mga katutubong babae sa Bolivia. Nagti-training sila para akyatin ang Mount Everest ng nakapalda. Yan po ang 4 na kababaihan ng Aymara. Suot ang kanilang tradisyonal at makukulay na cholita at palda. Inaakyat nila ang nagyayelong bundok para maging handa sa Everest.
Nangangalap sila ng tulong pinansyal ngayon. Bukod sa kagustuhang iwagayway ang kanilang mga palda, sila rin ang unang mga babaeng Bolivian na makakarating sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo kapag nagkataon. Mahilig ako umakit ng bundok pero hindi ko pa nasubukan ng nakapalda. Hindi ka talaga, dapat kami yung sumubok nun. Sabagay. Pero grabe no, parang ma-extra ano siya. Parang mas mabigat kasi sir, di ba usually ang ano mo is mas light ka supposedly pag haakyat ka. Well, I'm thinking more of siyempre sa Everest mahangin eh. Parang may layering naman sila sa... Hindi, may layering naman sila sa loob. Nakita ko. Meron naman yun under, oo. May leggings, di ba? Kasi malamig dun eh. Pero, alam mo, pero nagtataka ako, Sir Ed, bakit gusto mong magpalda? Baka si Mel Gibson nakapalda sa Braveheart, mukha naman sa macho. Gawin mong krosada yan sa next mong akit ng mundo. At yan po, 45 minutos pag-imaya sa malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Menlos Baños. Ako naman po si Edling Gao. Magandang gabi.